Hello mga kapatid, magandang araw po. Magandang gabi. Kumusta po kayo? At sana po ay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari lagi sa puso at isipan natin. Dito po sa Ebanghelyo natin, itong Ebanghelyong ito ay magandang sagot natin ito sa mga Sabadista, no? Dahil galing talaga ito kay Kristo, no? Sound and clear po, galing po ito ni Kristo. Babasahin natin ha, ito yung sagot natin kina Pastor Bacalares, sa lahat ng mga SDE debater po, hindi na makipag-diskusyon. So, babasahin ko muna yung Ebanghelyo natin ngayon, no? So, Mark chapter, the reading of the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, Lord. Jesus summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile." When he got home away from the crowd, his disciples questioned him about the parable. He said to them, "Are even you likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile, since it enters not the heart but the stomach, and passes out into the latrine? Thus he declared all foods clean." Malinaw na malinaw yan ha. "But what comes out of the man, that is what defiles him. From within the man, from his heart, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile." The gospel of the Lord. The gospel of the Lord. Praise be to God. So yan mga kapatid. Mga kapatid, ito po yung Ebanghelyo natin. Itong Ebanghelyong ito ay sagot natin ito. Ito yung the best na sagot natin sa mga kapatid natin na Sabadista. Sa mga hindi kakain ng baboy, no? Hindi yun makapadumi sa atin. Malinaw na malinaw ha. Hear me, all of you. Hear me, all of you, and understand nothing. And understand. Malinaw na malinaw ha. Unawain ninyo. Itong puntong ito. Ang the best dahil galing po ito kay Kristo eh. Mismo sa bibig ni Kristo po ito galing. So dito tayo sa exegetical analysis mga kapatid, para lalalim pa yung ating unawa, at hindi na tayo malito sa mga turo ng tao, sa mga turo ng mga Sabadista. So dito muna tayo, ito yung exegetical analysis. Dito muna tayo sa literary context. This passage occurs in the Gospel of Mark after a dispute between Jesus and the Pharisees about ritual purity and human traditions. The central issue is ritual defilement, especially concerning food laws.
and hand-washing tradition rooted in Jewish purity regulations. Mababasa natin yan sa Leviticus chapter 11. So, about po ito sa ritual defilement. Sa paghuhugas ng kamay concerning food laws. Ito po yung literary context. Jesus shifts the focus from external rituals, purity, to interior moral purity. So, ang hina-highlight ni Kristo ngayon mga kapatid, hindi itong external ritual purity. Naghuhugas ka nga ng kamay, hindi ka nga kumakain ng baboy, pero ang dumi naman ng bunganga mo, no? Ang dumi naman ng isipan mo, ang dumi naman ng budhi mo, ang dumi naman ng puso mo, di ba? So, yan po yung literary context. Dahil, iba itong exegetical analysis mga kapatid, detailed po ito. So, dito naman tayo sa structure of the passage. No? The text unfolds 3 movements. So, ano ba itong 3 movements na ito? Na makapagbigay linaw sa atin at hindi na tayo maligaw sa maling turo ng mga sabarista. Una, ito yung structure of the passage sa public teaching ni Kristo, verses 14 to 15. Ito po, yung public teaching niya. Jesus declares the principle nothing entering from outside defiles. So, kakain ka ng baboy, papasok yan sa bunganga mo, di ba? Nothing entering from outside defiles. Wala pong makapag-contaminate sa atin lahat ng papasok sa atin. What comes from within does. So yung lumabas sa atin, yung mga curses, yung mga galit, yung pagmumura, yung hatred, yung lustful thoughts, adultery, and many others. Pangalawa na structure of the passage mga kapatid, private explanation to the disciples. So nagbigay siya ng public explanation, and then ina-address naman niya yung mga apostol, private explanation. Verses 17 to 19, Jesus clarifies that food enters the stomach, not the heart. Saint Mark adds the theological comment. Ito po, no? Nagbigay siya ng essential po ito. Thus, he declared all foods clean. Diba? So, merong mga pagkain na makapagdumi sa tao, yung baboy sa Old Testament. Pero, ma-amaze ka dahil nagkomentaryo si nagkomentaryo si Saint Mark. Ano yung komentaryo niya? Mark adds the theological comment. Ito na po yung understanding ni Saint Mark sa sinabi ni Jesus. Pasensya na kayo. So, nawala yung signal. Pasensya na kayo. Ang hina ng internet natin. So, yan po mga kapatid ha. So, hindi po yung pagkain natin ang makapagdumi sa atin. Makakontaminate sa atin. Ang makapag-defile sa atin. Ito po. Dito tayo sa pangatlo. Yung catalog of interior evils. Catalog meaning list of interior evils. Ano yung bakit maging masama ka? Ano yung rason? So, may catalog of interior evils. A vice list flowing from the heart. The Greek is kardia. The biblical center of will and moral decision is the heart. And then, nandito na yung interior or catalog of interior evils. Yung list. So, ito po, yung mga theological concepts na makuha natin sa Ebanghelyo. Defile, Greek, koino, means to make common, impure, ritually unclean. Jesus redefines impurity. So, dito mga kapatid,
nagbigay ng bagong kahulugan si Kristo sa defile, impurity. Not as ceremonial contamination, but a moral corruption. Yung intended. Kaya nga, core. Ano ba yung etymology of corruption? Core is the heart. The heart is being corrupted. So, yan po yung etymology of corruption. Core is heart. Meaning, So, yan po mga kapatid. The heart is being corrupted. Moral decay, institutional decay. Yan po ang makapa-defile sa atin. Ito yung catalog or list of heart, cardiac, in biblical anthropology. The heart is the center of thought. Ano yung puso natin is the center of thought? Siya yung sentro sa ating isipan. Source of moral choices. Seat of intention. Yung yung damdamin natin, mga kapatid. So, kinakain mo, hindi naman papasok yun sa damdamin mo. Pero yung catalog of sin, the heart is deceitful above all things. This echoes in Jeremiah chapter 17 verses 9. The heart is deceitful above all things. Psalm chapter 51, create in me a clean heart, O God. So dito mga kapatid, Jesus is not abolishing morality. He is radicalizing it. So kita natin mga kapatid, yung structure of the passage. Una, may public teaching siya. Pangalawa, private reminder niya sa mga apostol, direct sa mga apostol. And then yung release of interior evils or sins na rooted from our heart, the kora.